Balitang Bayan, paglalakbay sa kasaysayan. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Janelle M. Cruz. At ako naman, si Jade Rivera. Magandang araw, bayan. Mula rito sa Lubao, Pampanga, ihahatid namin sa inyo ang mga halagang pangyayari na bumago sa kasaysayan ng ating bansa. Tama-tama ka dyan, Janelle. Ngayong araw, ating babalikan ang makasaysayang revolusyon na nagpatalsik sa diktadurya at muling nagbalik ang demokrasya at ito ay ang 1986 at sa People Power Revolution. Pebrero 22 to 25, 1986, abot na araw na yung manhid sa buong Pilipinas at nagbigay ng pag-asa sa ating mamamayan. Dahil sa matinding bandaraya sa snap election at patuloy na pang-aabuso sa karapatang pantao, ang milyon-milyong Pilipino ay nagkaisa sa mapayapang revolusyon laban sa diktaturang Rehime Marcos. Tama ka, Janelle. Ang revolusyong ito ay nagsimula nung kumiwalag sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos na Juan Ponce Enrile at Fidel V. Ramos noong Pebrero 22, 1986. Nanawagan sila sa taong bayan na lumabas sa lansangan upang ipakita ang kanilang suporta sa tunay na nagwagi sa snap election na si Cory Aquino. Libo-libong Pilipino mula sa iba't ibang antas ng buhay ang nagtipon sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA na nakapagkain, rosaryo at panalangin. Ang simbahang katoliko sa pangunguna ni Jaime Cardinal C. ay nanawagan sa radyo upang mas marami ang Pilipino ang sumama sa mapayapang pag-aaklas. Isa itong pambihirang tagpo kung saan dasal at bulaklak ang naging sandakan ng mga mamamayan laban sa mga tangke at sundalo ng gobyerno sa kabila ng bantang karahasan na natili ang mga Pilipino laban sa EDSA, nakipagkapwa-tao sa mga sundalo at ipinakita ang kanilang matatag na paninindigan sa kalayaan at demokrasya. Sa ika-4 na araw, Pebrero 25, 1986, ang araw ng tagumpay. Nanumpa si Corazon Aquino bilang unang babaeng Pangulo ng Pilipinas sa Club Filipino. Samantala, si Pangulong Ferdinand Marcos at ang kanyang pamilya ay lumikas patungong Hawaii, matapos mawalan ng suporta mula sa militar at sa mamamayan. At dahil sa mapayapang pagkilos ng mga Pilipino na naibalik ang demokrasya sa bansa ng walang madugong labanan. Isang patunay na kapag ang bayan ay nagkakaisa, kayang-kaya magpatalsik ang diktadur. Upang mas maunawaan natin ang epekto ng EDSA People Power Revolution, makakasama natin ngayon si Joshua Antonio, isang historiador na magbibigay ng kanyang pananaw tungkol sa makasaysayang kaganapang ito. Joshua, ano po ang inyong pananaw sa kahalagahan ng EDSA People Power sa kasaysayan ng Pilipinas? Napakalaking bahagi ng ating kasaysayan ang EDSA People Power dahil ito ay nagpatunay na ang isang mapayapang revolusyon ay maaaring maging instrumento ng pagbabago. Pinakita nito ang lakas ng pagkakaisa ng mga Pilipino at kanilang matibay na paniniwala sa demokrasya. Ano naman po ang aral na may bahagi ninyo sa ating mga kabataan tungkol sa revolusyon ito? Napakalaga na matutunan ng kabataan ang kasaysayan ng EDSA upang maunawaan nila ang halaga ng kalayaan, karapatang pantao at demokrasya. Ito ay isang paalala na bilang mamayan, may tungkulin tayong protektahan ang ating mga karapatan laban sa pang-aabuso. John Mark Lagman, bilang isang direktang nakilahok sa revolusyon ito, ano po ang inyong naalala noong panahon ng EDSA? Napakalaking alaala ang EDSA People Power, isang damdaming hindi ko maaalala ang pagkakaisa ng milyong-milyong Pilipino mula sa mayaman hanggang mahirap, mula sa mga pari hanggang sa sundalo. Magkaisa kami sa isang layunin, ang mapayapang pagbabalik ng demokrasya. Sa kabila ng gantang panganib, hindi kayo umatras. Ano ang nagtulak sa inyo sa EDSA? Di ko matitiis na makita ang bansa kong nagdurusa sa lalim ng diktatura para sa akin. Kailangan ipaglaban ang ating kalayaan kahit anong mangyari. Salamat sa Diyos at sa bayan, nagtagumpay tayo nang walang dugong dumanas. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, John Mark Lagman. Tunay na isang
buhay na saksi ng kasaysayan. At dito nagtatapos ang ating pagbabalik tanaw sa isang makasaysayang kabanata ng ating bansa. 1986 EDSA People Power Revolution. Hanggang sa muli, manatili tayong mulat at magpanuli sa ating kasaysayan. Ako, si Janelle M. Cruz. At ako naman, si Jade Rivera.